Alam ko marami sa inyo ang nag-aabang kung ano na ba ang update kay Pulong. Marami sa inyo naghihintay, ano na ba ang update kay Pulong? Nasaan na ba si Pulong? Kasi habang nakikita namin itong si Basti Duterte na nakikipaglaban at puro batiko sa gobyerno, at itong si Sara puro pa-interview at puro drama sa Dahig Netherlands, bakit hindi namin nakikita etong si Paulo Duterte na isa sa mga anak ni dating Pangulong Duterte? Eto, basahin po natin mga kababayan. Eto, nakita nating balita galing po sa Abante. Sabi dito sa Abante, una sa balita, Pulong iikutin ang 16 na bansa sa loob ng 52 araw. 52 araw. Sabi dito mga kababayan, eto daw. Stop ko lang to. Yan. Binigyan ng Kamara de Representantes ng travel clearance si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na bumiyahe sa 16 na bansa. As requested, travel clearance is hereby granted to the Honorable Paulo Z. Duterte, Representative 1st District, Davao City, in connection with his personal trip. Sabi sa travel clearance na nilagdaan ni House Secretary General Velasco, mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, ayan, batay sa ibinigay na clearance, si Duterte ay babiyahe mula Marso 20 hanggang Mayo 10, 2025. Hiniling ni Duterte na bumiyahe sa People's Republic of China at administrative region nitong Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Republic of Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States of America, Australia, United Kingdom of Great Britain, and Northern Ireland, Northern Lands, Germany, France, Belgium, Italy, at Singapore. Mga kababayan, so yan yung mga pupuntahan ni Paulo Duterte kung sakali, mga kababayan, na siya ay magsimula na mag-travel. Kasi nga naman pinagbigyan siya or pinagkalooban siya, mga kababayan, ng clearance para makapag-travel abroad sa loob ng 52 araw. So kung tutusin, kayang-kaya niyang ikutin yung 16 na bansa, mga kababayan, dahil nga meron siyang clearance. At ang pinakamasaklap dito, sabi pa mga kababayan dito, noong Marso 12, nagbigay rin ng travel clearance si Velasco para makapagbiyahe si Representative Duterte sa Netherlands at Japan mula sa Marso 12 hanggang 15, mga kababayan. Pero hindi naman po natin nakita sa Netherlands etong si Paulo Duterte. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, ito po yung sitwasyon ni Paulo Duterte ngayon na mas inuuna pa ata niya mag-travel kaysa tulungan yung kanyang tatay. Habang yung kanyang kapatid, mga kababayan, gigil na gigil sa ating gobyerno at puro puna sa gobyerno ni PBBM. Kasi nga naman, kung titingnan ninyo, may lumabas ding balita na kung saan sabi nitong si Bastian Duterte, mga kababayan, or etong si Mayor Baste, hindi umano natatakot. Eto daw si Mayor Baste or si Bastian Duterte kahit daw po ipatumba pa siya ng gobyerno ni PBBM. Sabi dito, pinuna niya ang umano'y singling out or targeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang pamilya matapos na detain sa International Criminal Court ICC sa The Hague, The Netherlands, ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kahit daw ano pa ang gawin ng gobyerno ni PBBM, dito daw po kay Basti Duterte, hindi daw po siya natatakot. Ano po dito sa gobyerno ni PBBM, kahit daw po itumba pa siya. Ano po, so sabi pa dito, sinabi rin ni Baste na hindi umano siya aatras kahit na anong mangyari at iginiit na mali umano ang administrasyong Marcos Jr. dahil sa nangyari sa kanyang ama. Kahit anong gawin ninyo, sa akin hindi ako natatakot. From my point of view, talagang may mali kayo. Huwag kayong umasa na hindi ako lalaban kahit maliit lang kami, aniya. So kung titingnan nyo, mga kababayan, eto nga po yung isang halimbawa na habang nakikipagpalita ng salita itong si Basti Duterte, habang siya yung bumabakbak dito sa Pilipinas at ipinagtatanggol yung pagkakaaresto sa kanyang ama, si Paulo Duterte naman nagta-travel abroad, mga kababayan, at etong si Sara Duterte naman ay busy sa pagpapaawa sa The Hague, Netherlands. Kasi nga naman kung titingnan nyo, puro drama na lang yung ginagawa po nila. Kahit alam naman po nila na malabo nang makabalik ng Pilipinas eto pong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga nakadepende pa rin sa International Criminal Court kung igagranted sa kanila yung pansamantalang kalayaan ni dating Pangulong Duterte. Kaya kahit anong gawin nila, mga kababayan, sa ngayon
mukhang malabo pa na makabalik ng Pilipinas eto pong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga mga kababayan, kahit naman siguro si Bato de la Rosa, alam din yan. Kaya nga kung titingnan nyo kung ano-ano na lang ang ginagawa ni Senator Bato ngayon, kasi nga alam niya na once na naaresto po siya, kung sakali magkaroon or lumabas yung arrest warrant laban po sa kanya, matutulad lang din siya kay Duterte na malabo nang makabalik ng Pilipinas hanggat hindi natatapos yung kanyang trial. Mga kababayan, hanggat hindi lumalabas yung husga ng International Criminal Court. Kaya wag po kayo magpapapaniwala dun sa mga fake news na ipinapakalat ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa isa pang topic na nakita po natin. Pero bago tayo pumunta sa isa pang topic na nakita po natin, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po sa nagiging drama at ginagawa nitong magkakapatid na Duterte para lamang po makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin dahil sa pagkakaaresto ng kanyang ama or ng kanilang ama. Ano po ngayon, punta naman po tayo dito po sa isang topic na nakita po natin na kung saan yung pong pulis mga kababayan na bumabatiko sa pamumuno ni PBBM sasalang na mga kababayan sa kanyang examine, sa kanyang pag-iisip. Kasi di umano mga kababayan, ito pong pulis na ito mukha atang may diferensya mga kababayan. Di umano ha, hindi ko sinasabing totoo, hindi ko din sinasabing hindi. Pero di umano, mukhang may diferensya ata mga kababayan sa pag-iisip. Kaya ganun pala magsalita etong pulis na ito at hindi niya alam na yung kanyang binabatikos ay kanyang commander-in-chief. Mga kababayan, dahil alam naman po natin na ang presidente ng Republika ng Pilipinas ang commander-in-chief. At ngayon, obligado na sumunod yung ating mga kapulisan sa kanilang commander-in-chief. So hindi po ata alam noong pulis na yun na bumabatikos kay PBBM yung kanyang mandato. Ano po ngayon mga kababayan, ito sabi dito, Patrolman Puntillas nasa restrictive custody na police vlogger, di magpo-post sa social media. Mga kababayan, so ito pakinggan po natin. Siya po kasalukuyan ngayon ay naka-restrictive custody po pagkatapos nga po doon sa mga naging pangyayari ng mga nakakaang linggo kung saan nagpahayag po siya ng medyo ay hindi ka nais-nais at mabibigat na pananalita doon sa kanyang social media account. Kasi tingnan nyo mga kababayan na napapansin ko lang parang yung ibang mga taga-suporta, hindi ko naman po nila lahat, parang yung ibang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte mukha atang nagkakaroon ng problema. Masyado ata po nilang dinamdam mga kababayan yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasi yung iba nawawala mga kababayan sa nawawala sa tamang pag-iisip. Hindi sa akin, eto napapansin ko lang naman. Hindi ko naman sinasabi na ganun po sila lahat. Pero yung iba, para atang nagiging obvious na yung pagiging masyadong OA sa pagdepensa kay dating Pangulong Duterte kahit hindi naman sila kaparti nun. Ano po, dahil nga kung titingnan nyo tulad na lamang nitong isang pulis na ito na kung saan basta lamang nagsasalita, hindi niya alam yung kanyang mandato bilang isang pulis mga kababayan na hindi sila pwede na makisali o magbigay ng opinyon sa mga politika na nangyayari dito sa ating bansa at dapat nakafocus lamang po sila sa sinasabi ng konstitusyon at sa kanilang paglilingkod sa bansang Pilipinas. Pero hindi po ata niya alam yon at mukha atang nauna yung emosyon niya na ipagtanggol etong si Digong kaysa isipin yung mga possible na mangyari sa kanyang mga ginagawang aksyon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Isa sa ilalim na sa neuropsychiatric test si Patrolman Francis Steve Fontillas matapos na bumalik sa trabaho noong nakaraang linggo. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, kailangan malaman ang mental status ni Fontillas upang makita kung karapat-dapat pa ito bilang pulis. Ito pong March 20 po ay siya po ay nag-report at magsasailalim po siya sa neuropsychiatric examination para i-check din po at i-examine kung ano po ba yung kanyang kasalukuyang mental status po. Dahil kamakailan nga po ay napag-alaman natin na as early as 2023 ay nag-exhibit na po ng disturbing and erratic behavior po itong pulis po na ito. Pero mga kababayan kung titingnan nyo, di ba may lumabas ding balita na ito daw pong si Puntillas nang hinawad po doon sa kanilang opisina at sinabi mga kababayan na may paiyak-iyak pa nga daw. Pero pagkatapos mga kababayan nun, diretso pa rin yung pagpo-post niya at paninira po niya sa ating gobyerno. Wala po siyang tigil mga kababayan. Kaya nga dapat, kung tutuusin yung mga ganyang klase ng pulis tinatanggal na sa serbisyo at kung yan ay mapapatunayan na wala po talaga sa tamang
Alam nyo na yon, mga kababayan, dapat po siyang masibak. Ayon pa kay Brigadier General Fajardo, inilagay na rin sa restrictive custody si Fontillas habang isinasagawa ang investigasyon kaugnay ng mga maanghang nitong komentaryo laban sa gobyerno na nakapost sa kanyang social media account. Tama! Noong March 17 po ay nasampahan na po siya ng QCPD po ng criminal case for inciting to sedition in relation po sa ating cyber crime law. Base na rin po doon sa kanyang mga naging post po doon sa kanyang social media account. At maliban po doon ay ang NAPOLCOM po ay will take cognizance po doon sa mga kasong administratibo na isinampa po sa kanya for grave misconduct po at conduct unbecoming po of a police officer po. Nangako rin umano si Patrolman Fontillas na ititigil na ang pagpo-post sa social media. Yun po yung sinabi po niya na hihinto po siya ng kung ano-anong mga pinopost po niya sa social media, which is obviously a clear violation po ng existing policy po ng PNP, particularly on the use po ng social media po. Oh. Si Fontillas ay aktibo sa pagkukomento sa social media matapos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi niya talaga inisip yung possible na mangyayari. Hindi po talaga niya inisip yung possible na mangyayari sa kanyang trabaho bago po siya nag-post. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dapat yung ating mga kapulisan, nakapokus lang kayo sa inyong mandato, nakapokus lang kayo sa sinasabi ng ating konstitusyon. Kung maaari, huwag na kayo makibahagi sa usaping pampolitika dito sa ating bansa para nang sa ganon mga kababayan, unang-una, ang inyong trabaho manatili po sa inyo at hindi maging masama ang tingin sa inyo ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi tulad nito, ang nangyari dito kay Fontillas mga kababayan, nabati ko siya ng marami sa mga kababayang Pilipino natin kasi nga hindi niya alam na yung presidente ng Pilipinas ay kanyang commander-in-chief at hindi niya alam mga kababayan na dapat ang ating mga kapulisan ay nakafocus lamang sa kanilang mandato. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Duterte noong March 11. Kasi tingnan nyo ibalik natin ng konti, pakinggan nyo mabuti yung sinasabi dito Sa ating cyber crime law, base na rin po doon sa kanyang mga naging post po doon sa kanyang social media account. At maliban po doon ay ang NAPOLCOM po ay will take cognizance po doon sa mga kasong administratibo na isinampa po sa kanya for grave misconduct po at conduct unbecoming po of a police officer po. Nangako rin umano si Patrolman Fontillas na ititigil na ang pagpo-post sa social media. Yun po yung sinabi po niya na hihinto po. Pero dyan mga kababayan, sa pagkakataong yan, sa puntong yan, hindi po siya tumigil. Dire-diretso pa din po siya sa pagpo-post mga kababayan at pagbibitaw ng hindi magagandang salita laban po sa kanyang departamento at laban po sa ating gobyerno. Kasi nga pinaninindigan niya yung kanyang ipinaglalaban patungkol po dito sa pagkakaaresto nitong si Duterte. Po siya ng kung ano-anong mga pinopost po niya sa social media, which is obviously a clear violation po ng existing policy po ng PNP, particularly on the use po ng social media po. Si Fontillas ay aktibo sa pagkukomento sa social media diba? Matapos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, maliwanag kaya yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, huwag nyo masyadong seryosohin kasi yung iba, mukha atang nawawala na po sa linya. Alam nyo yun? Nawawala na tayong pag-iisip mga kababayan sa tamang linya at yung iba, mukha atang tumatiliwas na. Hindi ko nilalahat pero yung iba kung mapapansin nyo mga kababayan, mukha ata pong nawawala na sa tamang pag-iisip. May makikita kayo dyan na sumusuporta kay Duterte, ang ginagawa, sinisira yung TV nila. Pinapalta ng pangalan ni Duterte. May nakikita naman kayong iba dyan na masyadong OA na yung pagsigaw at pagsuporta dito kay Duterte na nagiging dahilan ng pagbagsak ng kanilang pustiso. Kaya nga kung titingnan nyo, wala namang masamang sumuporta Pero sana naman huwag sobra kasi nakakabaliw po yan. Ano po mga kababayan? So anyway, kung titingnan ninyo, sinasabi po dito na ito daw pong isang pulis na nagpahayag ng pananaw niya sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte. Ano na daw mga kababayan, isasalang na
sa test para makita kung may problema ba sa pag-iisip or wala, mga kababayan. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan, mga kababayan, eto daw. Magpapalit ng itsura etong si Senator Bato de la Rosa para makaiwas na matiklo, mga kababayan, ng ating mga kapulisan kapag sakaling lumabas na yung kanyang arrest warrant galing po sa International Criminal Court. Sabi dito, mga kababayan, ito galing sa 1PH. Ibinahagi ni Senator Bato de la Rosa ang isang old photo na kuha nung 86 Interpol General Assembly sa Beijing noong 2017. Kahapon, sinabi ng senador na makikilala pa rin siya ng publiko kahit mag-disguise siya para hindi maaresto. Tinry ko na yung nagkakapkap ako, nagja-jacket ako, mas ako. Nakita ako ng isang tao sa Bicol. Sabi sa akin ng tao na nagbibenta ng kamote, kilala kita, si Bato ka. Wala na. Patay na, ayon kay Senator Bato de la Rosa. So sinubukan niya pala na magsuot ng mga sombrero, magsuot ng jacket para hindi siya makilala ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi ang problema, mga kababayan, may mga nakakakilala daw po sa kanya. Kaya nga po, mga kababayan, kung tutuusin, kung titingnan niyo po, nahihirapan siya. Ayon sa kanya, nahihirapan siya na magpalit ng mga kasuotan, nahihirapan siya na baguhin yung itsura po niya. Kasi kahit anong gawin niya, mga kababayan, nakikilala pa rin siya ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi kung titingnan ninyo, bakit ba kailangan gawin yan ni Senator Bato de la Rosa? Kasi pag nasa labas po siya, mga kababayan, wala siya magagawa kapag inaresto siya ng ating mga kapulisan. Kaya lang naman sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na humihingi siya ng tulong kay SP Chis Escudero kasi nga pagka nasa loob ng Senado, bawal siyang pakialaman. Hindi siya pwedeng galawin o arestuhin ng ating mga kapulisan. Pero ibang usapan na po kasi kapag nasa labas na po siya ng Senado, mga kababayan. Pag inaresto siya o naaresto siya sa labas ng Senado, wala na pong kontrol doon ang Senado, mga kababayan. Tandaan nyo po yan. So ngayon, baka sabihin ng iba, fake news itong binabasa natin na ito. Ito, pakinggan natin. Ito, nakita nating balita. Yan. Na kung saan, mga kababayan, sumagi daw sa isipan ni Senator Bato de la Rosa ang mag-disguise sakaling ipa-aresto siya ng International Criminal Court na ipapadaan sa Interpol. At dagdag pangamba, paniya ang umano'y pagbawi ng Philippine National Police sa kanyang security detail kasi gumawa siya ng fake news. Hindi naman pala totoo na binawi yung kanyang security detail. Pero ang sinasabi ni Bato de la Rosa para makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin ay binawi yung kanyang security detail ng PNP kahit hindi naman pala. Ano po, so ngayon, ito pakinggan po natin. Sumagi sa isipan ni Senator Bato de la Rosa ang magbalat kayo o mag-disguise sakaling ipaaresto siya ng ICC. Dagdag pangamba. Ay, shoutout kay Milgar ha. Tama ba yung pagkakabanggit ko? Yan, Milgar, mega love shoutout ha. Thank you sa paano sa ating channel ha. Maraming salamat, mega love shoutout po. Ay, pagpatuloy pa natin. Niya ang pagbawi raw ng PNP sa kanyang security detail. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kung kailan umuugong na susunod siyang ipaaresto ng International Criminal Court, doon naman daw binawian ng security detail si Senator Bato de la Rosa, partikular ang mga nagbabantay sa kanya sa Davao. Ayon kay de la Rosa, nakumpirma niya ito nang umuwi siya roon kahapon at hindi naabutan ang 2 pulis na palaging nagbabantay sa kanya. Gayunman, naiintindihan naman daw ito ni Bato. Nag-iingat ang mga commander nila. Yung mga unit commander ba, nag-iingat na hindi masilip. Hindi masilip na? Na may tao sila sa akin. Mainit man ang gobyerno sa akin, di ba? Iyan yung katuwiran niya, kaya daw siya itinanggala ng security detail, mga kababayan, kasi nag-iingat daw yung mga commander na baka masilip daw ng gobyerno na may tao pa daw. Yung mga commander dito kay Senator Bato de la Rosa na nagbabantay dito po kay Bato. Ano po, yan po yung pinapakalat niya ha, pero mga kababayan, ng pagkakalam ko parang nagsalita po ata dyan ng PNP at sinabi na fake news lamang, yung ipinapakalat na yan ni Senator Bato, pakitama na lamang po ko. May hiwalay rin daw siyang security sa Maynila na galing din sa PNP. Pero wala pa raw impormasyon ang senador kung binawi na rin ito. Ano naman sinabi na dahil anytime pwede mo na sila i-recall? Matapos i-recall ang kanyang security detail, marami raw nag-apply na retiradong pulis at sundalo para mabantayan siya.
Nasa 10 raw ang tinanggap niya sa mga nag-apply. Hindi naman daw nababahala si Senator De La Rosa para sa kanyang kaligtasan, lalo na tuwing nasa Davao siya dahil anya, home court niya doon at halos lahat kakilala niya. Hindi rin daw limitado ang kanyang kilos at tuloy siya sa pangampanya kahit sa labas ng Mindanao dahil wala pa naman daw inilalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Yan yung pinakamasaklap dyan mga kababayan, masyadong kampante etong si Senator Bato. Di ba masyado siyang kampante na nasa labas lang siya, nangangampanya siya, nag-iikot-ikot siya kasi nga wala pa naman daw inalalabas na arrest warrant. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, baka magulat tayo sa mga banda-banda riyan, may isang nangangampanya na basta na lamang po babasahan ng Miranda rights, sabay posas at sabay aresto. Mga kababayan, ano po, kasi tingnan nyo pag nasa labas ng Senado wala ng kontrol ang Senate sa kung ano man yung mangyayaring pag-aresto kay Senator Bato. Pero kapag nasa loob siya ng Senado, protektado siya ng Senado, lalo na kung may mga hearing. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Sagot naman ng Malacanang tungkol sa pag-recall ng security detail ng senador. Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po kasi siya nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Pero giit ng PNP, fake news ang sinasabi ni De La Rosa na binawian siya ng security detail. Base raw yan sa impormasyon na binigay sa kanila ng Police Security and Protection Group o PSPG. Nang tanungin naman si De La Rosa kung susuko siya sakaling iparesto ng ICC, kung hawak nila ng warrant of arrest na issued by local court, yan, pwede ako magparesto. So kung hawak na ng warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi ako magparesto. Hindi rin maliwanag kung ang hawak daw ng ating mga law enforcer na warrant of arrest ay galing daw po sa local na mga korte or dito sa korte ng Pilipinas, magpapa-aresto po siya. Willing siya magpa-arrest. Pero kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, ICC, hindi siya magpapa-aresto. Ibig sabihin, ayaw talaga niyang samahan si dating Pangulong Duterte doon. Ayaw niyang iparamdam na hindi nag-iisa si Digong sa International Criminal Court. At ang pinakamatindi dyan mga kababayan, akala ko ba dati siyang pulis? At alam niya siguro mga kababayan na labag sa batas ang pagtatago sa ating mga kapulisan, sa mga taong nagpapatupad ng batas, lalo na kung may bitbit na arrest warrant ang ating mga kapulisan. Akala ko ba pulis siya? Dapat alam niya yung mandato at trabaho ng ating mga kapulisan na kailangang ipatupad yung arrest warrant na ibinaba ng korte sa mga taong dapat bigyan ng arrest warrant na katulad nitong si Bato. Kung sakali man lumabas, ang arrest warrant galing po sa ICC na ipapadaan sa Interpol at ibababa sa ating mga law enforcer. Nang uubra kung mag-disguise o ibang anyo siya para makapagtago. Tinry ko, nag-cap ako, nag-jacket ako, nag-mask ako. Nakita ko ng isang tao doon sa Bicol. Sabi sa akin nung tao nagbibinta doon sa Bicol ng kamuti, kilala kita. Si Bato ka. Sabi ko, wala na, patay na. Ngayon, wala raw balak lumabas ng bansa si De La Rosa. Kung magtatago man daw siya, dito lang sa Pilipinas. Pero ano raw ba ang gagawin ni Bato para hindi siya tuluyang maaresto? Huwag sa tanga-tanga. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. So ang mangyayari dito mga kababayan, magiging agresibo etong si Senator Bato. At hindi siya mga kababayan, sabi niya huwag daw magpatanga-tanga. Ibig sabihin magiging agresibo siya, lagi niyang babantayan yung kanyang sarili para hindi po siya maaresto ng ating mga kapulisan. Biruin niyo ano kaya yung nararamdaman ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na nakikinig at naniniwala dati kay Bato, na sa tuwing sinasabi ni Bato de la Rosa yung mga salita na handa kong ibigay ang buhay ko kay Mr. President, kay Tatay Digong, kay Pangulong Duterte. Tapos ngayon, ayaw niyang magpa-aresto, ayaw niyang magpahuli, at ayaw niyang samahan etong si dating Pangulong Duterte. At ang katuwiran niya, hindi naman kami makakapag-usap ni Tatay Digong doon, ni dating Pangulong Duterte doon. Kasi nga magkaiba sila ng kwarto, mga kababayan. Pero ang point kasi dito, yung maramdaman man lang ni Duterte yung presensya ni Bato doon po sa The Hague, Netherlands, na kung saan hindi siya nag-iisang Pinoy na nakadetine doon or nakakulong doon dahil yung partner in crime niya kasama niya doon. Mga kababayan, kahit yun man lang sana, kaso ayaw pang ipagkaloob ni Bato de la Rosa dito po kay dating Pangulong Duterte.